Ako si Alvin Arañez na handler dito sa Jade Resort Farm na kay Mr. Arman Santos. Ang impart ko sa inyo ngayon ay tungkol muna sa conditioning tips. Bago tayo magsimula ng conditioning, ang number one muna is selection. Now, after selecting the roosters na gusto nating i-condition, ang unang gagawin natin is to deworm them. Following day, paliliguan sila. Then in the afternoon, sasaksakan sila ng big complex para ma-ready na yung body nila, yung katawan nila sa training na papasukin nila. During the training, kailangan yung katawan nila, full body, puno yung katawan nila. Dahil syempre, pahihirapan sila sa training para ma-develop yung muscle, ma-lessen yung fat nila sa katawan. During conditioning, at least it takes 21 days. Depende yan sa training method mo. Well, yung training naman ng mga kinukondisyong manok, pare-parehas lang naman yan. I-scratch mo sila, spar mo sila, kakahig mo sila, isasampi mo sila, lalagay mo sa fly pen, tanning pen, basta i-develop mo yung muscle para ready na sila lumaban. After mga 3 weeks, di-deworm mo ulit sila para mag-loose naman yung katawan nila kasi mag-stiff ang muscle niyan during the training. After deworming din, spar mo sila. Kung alin yung nakita mong may potential, after that, i-relax mo na sila. After 2 weeks, pwede mo na silang ilaban for certain derbies. Sa pointing tips naman tayo, ang experience ko, depende yan sa bloodline na ipo-point mo na manok. Dito sa Jade Resort Farm, ang manok namin dito usually sweaters, roundhead at saka mga hatches na Gilmore. Now, pag naglaban kami, pag ang dala namin, mga sweaters, usually yan mga yan, ang tawag na pinipiga yung body nila. During pointing, last 3 days, ang tubig nila sa katawan, kinokontrol na namin yan. Ang bigay namin ng tubig. Kailangan yung mga sweaters, hindi sila ma-moisture ang katawan or else hindi sila magkakat na maigi. Pangalawa, ang katawan nila hindi kasing bulky ng sa mga roundhead. Yan naman ini-part ko through my experience. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na tama yun sa akin. Based on my experience, gumagalaw yung mga sweaters namin pag ganyang klaseng pointing. Ang gusto ng mga sweaters, medyo slim yung katawan nila, may pitcho. Tapos during the pointing, last 3 days, ang water na binibigyan namin sila, regulated na. Now, during the day of the fight, ang binibigay lang namin sa kanila usually, mga 5 grams, 10 grams. Tapos kung magbawas kami ng timbang sa kanila, 60 to 70 grams. Sa sweaters, kailangan medyo talagang empty sila. Now, pagdating naman sa mga roundhead namin, it's the other way around. Kailangan sila full body, malaman sila, kailangan mas ma-moisture ang katawan nila. Or else, pag tumigas ang katawan nila, hindi na sila magkakat. Yun ang pagkakaiba ng sweater sa roundhead. Well, sa hatches, ganun din. Para din sa roundhead, hindi mo sila pwedeng pigain. Gusto nila yung may konting moisture para yung flexibility ng legs nila, mas mahaba ang reach. Unlike sa sweater, pagka binigyan mo sila ng tubig sa katawan, hindi sila magkakat ng maganda. Hindi ko lang alam sa iba, pero sa amin, ganun ang ginagawa naming method, which is okay. Ang maisasuggest ko lang sa mga bagong nag-aspire na mag-condition ng manok, first of all, kailangan may dedication kayo sa papasukin yung paghahanda ng manok. Hindi pwede yung gusto mo lang, kaya nagagaya ka lang. Kailangan may dedication, tsaka yung love for the animal. Kailangan yan, pag-aralan mo maigi, step by step, hindi pwede yung walang shortcut sa paghahanda ng manok. Lahat yan pinaghihirapan. Hindi mo sila makukuha overnight. Kailangan you learn from the start, step by step yan. Hanggang sa ma-accomplish mo, gusto mong paghahanda, tsaka yung tamang paghahanda ng manok. Sa mga schooling, kagaya ngayon, marami ng mga cooking school, marami ng mga libro, okay yon. Nakakatulong yun sa mga beginners na gusto mag-condition ng manok. Gag-guide ka nila, pero nasa iyo pa rin kung paano mo silang i-apply. Kasi ang pagkukondisyon ng manok, nasa pakiramdam yan ng handler. Which is hindi pwedeng ituro sa libro, hindi rin ito pwedeng ituro sa cooking school. Yan based sa magiging experience nyo. Kasi ang manok, may buhay yan. At any given time, pwede magbago yung condition nila, pwede silang tumamlay. Kailangan sa paghahanda ng manok, magaling kang makiramdam. Alam mo yung manok, yung ugali ng manok na inaalagaan mo. Yung katawan nila, nag-sink down, alam mo kagad. Kaya yan, lahat yan pinag-aaralan. Magsimula muna kayo kung paano i-select
yung manok na ikukondisyon nyo, yung tamang feeding, tamang vitamin, tsaka tamang training. Regarding naman sa feeds na ginagamit namin, maraming magandang klaseng feeds. Yung conditioner, yung mga pellet na yan, supplement, okay naman lahat sila. Dito sa Jade Resort Farm, ang gamit namin ay yung feeds ng Warhawk, which is okay naman ang feedback sa amin, okay naman ang outcome nung dito sa farm. Medyo marami kami alagang manok, which is nakikita naman namin na maganda ang development ng manok namin. Ngayon, sa handaan, ginagamit din namin yung feeds ng Warhawk, lalo na yung pellet nila na Optimum. Yun ang ginagamit namin sa panlaban, yung pellet nila na yon sa pointing. Kasi yung Optimum na pellet ng Warhawk, mas maganda silang mag-drain ng moisture during the day of the fight sa laban. Yun lang, pinipitik-pitik mo lang. Pag medyo ang katawan ng manok mo ma-moisture, bigyan mo lang sila ng mga ilang butil, no? Tapos kulong mo na, after 1 hour, 2 hours, hinipo mo sila, medyo alam mong moisture nila medyo nabawasan. Yun namang 7 kinds ng Warhawk, yung ginagamit naman namin sa maintenance, napansin namin, hindi sila sinasapola, buong katawan nila. Para sa amin dito, okay yung feeds ng Warhawk. Lumalaban kami, lahat yan gamit namin. Feeds ng Warhawk. Doon sa mga pinamamolt namin, tsaka sa mga maintenance lang namin manok, ang gamit namin 7 kinds. Ang magandang kakombine nun yung Enermax, which is ang timpla namin sa kanila, 50-50. Hindi sila masyado nagiging mataba, hindi sinasapola, pero ang katawan nila buo. Now, pag nag-selection kami, hindi na ka nahihirapan ng handler na tanggalan ng sapola, matigas ang katawan. Pag ginamitan mo ng 7 kinds, tsaka Enermax, is alam mong parang piniprecon sila, hindi sila matigas, wala sapola. Hindi nahihirapan ng isang handler na maghanda naman, konting adjustment na lang.